na po ba, Doc? Pretty na? Wow! Tama na yan, Daislyn. Maganda ka na. Nakaka-conscious talaga ng physical looks, no? Opo. Pero teka, parang may kulang. Smile ka nga. Wow! Ayos na ayos. Parang pang Miss Universe na smile, ah. Salamat po. Tayong mga Pilipino ay conscious pagdating sa ating mga itsura, gaya ng ayos ng buhok, forma, at lalong-lalo ng ang ating mga mukha. Pero madalas, nakakalimutan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating katawan, ang ating mga ngipin. 87% ng mga Pilipino ay nakaranas ng masiraan ng ngipin o magka-tooth decay. Sa kabila ng mga mataas na bilang, 7 sa bawat 10 Pinoy ay hindi pa nakakabisita sa isang dentista. Dagdag pa dyan na sa mga school children below 12 years old, 78% ang may cavities o sira sa ngipin. Ang sakit na dulot niyan ay nagiging dahilan upang bumaba ang performance ng mga bata sa school. Tulad na lang ng aking mga anak, Daislyn, mahilig talaga sila ng mga sweets, kagaya ng chocolates, lollipop. Opo. Kaya nga sinasabihan ko sila, every after meal, kailangan talaga nilang mag-toothbrush ng kanilang mga ngipin. Ay, opo, naalala ko po yung nanay ko na ganyan din po sa akin mag-remind. At para tayo ay gabayan sa tamang paraan ng pag-aalaga ng ating mga ngipin at para sa mga magulang na ayaw masira ang ngipin ng kanilang mga anak, kasama natin ngayon si Dentist Christine Chan. Welcome po sa Lighthouse Welcome, Cafe. Doc Tin. Nice to be here, Doc Lea, Days. Apo. Doc Tin, ano po ba ang mga common oral health problems ng mga Pilipino at lalo na po ng mga bata? Ang mga common oral health problems ng mga bata at Pilipino ay gingivitis, dental caries o sira ng ipin, at bad breath. Anong dahilan, Doc? Bakit tayo nagkakaganito? Yung mga gingivitis, bad breath, at saka yung nabanggit mo kanina na dental caries? Well, unahin natin muna ang gingivitis. Ang gingivitis, kaya tayo nagkakaroon ng ganyan dahil lack of vitamin C. Pwede rin yung hindi tayo nagpapalinis ng ipin regularly, kaya dapat lagi tayong pumupunta sa dentista para magpakonsulta. Tapos susunod yung sira ng ipin, sobrang kain natin ng matatamis. Ay. At yung bad breath, maraming causes ang bad breath. Pwedeng sa paninigarilyo o sa mga kinakain natin. Ay, nabanggit po natin kanina na marami pong Pilipino ang hindi pa po nakakabisita sa mga dentista. Pwede niyo po bang i-explain po sa amin kung gaano po kahalaga ang bumisita at magpakonsulta sa dentista? Mahalaga ang pagkukonsulta ay ang pagbibisita sa dentista dahil katulad ni Doc Lea, alam ni Doc Lea na ang first digestion starts in the mouth. So doon tayo magsisimula sa ipin. So doon sa ipin din nakikita natin na marami tayong systemic problem sa katawan, nakikita rin sa ipin natin. Kaya mahalaga magpa-konsulta. Tsaka, syempre, di ba, ayaw naman natin na pag may kausap tayo, naaamoy ng kasama natin yung bad breath. So, dapat, mas maganda, mas malinis tayo sa ating mouth. Opo. Okay. Gaano po ba kadalas dapat bumisita? Ang kadalas ng pagbisita ay every twice a year or every 6 months. Okay. Yun ang recommended, Doc. Pero pwede bang as frequent as every 3 months? Parang ganon? Pwede naman kasi yung 3 months, kunwari meron siyang gum problem, at least na-detect. Okay. Tapos kung halimbawa, kasi depende yan sa sa laway Case, natin. Kung may mga laway na ibang malapot, ganon. So mabilis sila mag-form ng sira ng dumi ng ipin natin. So at least na-check siya regularly. Ay, okay. Kailan po ba dapat mag-start po? Para po sa ating mga magulang, para madala po nila yung mga anak nila. Sa mga bata na sanggol, pwede nang magsimula once na nakita na nila yung tooth ng bata ay nag-erupt. At least doon, matuturuan ng dentista ang magulang kung paano ang paglinis. Dahil yung kahit na milk teeth siya, dapat hindi siya nineneglect dahil siya yung pathway ng erupting na permanent teeth. Okay. So, ibig sabihin, Doc, yung mga milk teeth, yung mga ano pa lang, di ba, umpisa pa lang
unang ngipin ng bata. Opo. Then after nun, it follows na yung permanent teeth. Yes. Okay. Doc, usong-uso ngayon ang braces. Ano ba yung mga recommended na mga tao na magkakaroon ng brace at may age requirements po ba bago ito magpa-brace? Ang braces kasi ginagamit siya kapag crooked ang ipin or hindi mal-aligned kung ang tawag sa ganun para ma-reposition ng ipin natin at dumiretso at lalo tayong gumanda. So, pag mga edad na 12 years old, ang usually recommended dahil dun tumutubo ang 12-year molar. Yun yung second molar natin. Ibig sabihin, Doc, pag below 12 years old, hindi pa siya recommended for braces. Meron tayong mga ibang pamamaraan dyan. May ibang appliances na ina-apply kapag below 12 years old. Para po sa mga naka-braces, meron po ba kayong guidelines kung paano po nila pangangalagaan yung mga ngipin nila? Dapat nila mas pangalagaan ang ipin nila kapag may braces dahil yun may mga metal sa ipin eh. So dapat nalilinisan nila thoroughly yun at saka dapat wag nilang nine-neglect dahil yun ang gingivitis ang unang-una kasing kalaban nila eh kapag ka merong braces. Yun yung magsisimula para magkaroon ng tooth loss. So, dapat alagaan nila. Kasi habang ginagalaw natin ang ipin, dapat yung periodontium na humahawak dun sa ipin natin ay dapat healthy rin. Aside from braces, meron po bang iba pang services na ina-offer kayong mga dentist po na regarding dental aesthetics? Sa ngayon, marami talagang ino-offer ang dentist sa pagpapaganda ng ipin. Merong veneer, yun yung nakikita nyo madalas sa artista, kaya maputi yung ipin nila. Meron din tayong tooth whitening para lalong pumuti yung ipin natin. At yung usong-uso ngayon sa mga ayaw magpustiso, yung implants. Okay. Pero sa presyo, Doc, medyo magkakaroon ng problema siguro, no? Sa implant siguro. Syempre, kasi ano yan eh. Pampaganda, di ba? Aesthetic. Okay. Okay. Meron po ba kayong mga tips para po sa amin? At syempre na rin po sa mga magulang na ating nanonood para mapangalagaan po yung mga ngipin ng kanilang mga anak. Brush your teeth regularly every after meal for 2 minutes. And then use floss and mouthwash. Minimize your food intake, yung mga sugary stuffs. And visit your dentist every 6 months or twice a year. Yan. Doc, para sa akalaman ng mga nanonood natin, no, pwede mo bang i-demonstrate sa amin paano ang proper way ng brushing? Bali ganito po, at a 45-degree angle, mag-start po tayo sa upper side, tapos sweep down lang natin pa ganun-ganun. So, ibig sabihin, Doc, one stroke lang? Opo. Tapos yung ganun din po sa lower, 45-degree angle, pa ganun. Ganun din po sa loob, pa ganun po tayo, pa ganun. Tapos, wag po natin kakalimutan, i-brush din ang dila natin. Iwasan po natin ang pagbabrush ng paganon. Dahil lagi, kadalasan kapag nagmamadali po tayo, pag ganun ang brush natin, ang nangyayari niyan, nauunang napupudpod yung banda dito. Yun yung nagkukos po nagkukos ng pangingilo. Yun. Tapos, Doc, gaano kadiin ba? Paano ba ang diin ng force para maganda yung pag-toothbrush? Kailangan ba madiin na madiin or Tamang diin lang po ang hindi gagamitin, nasasaktan? ang force na ginagamit. Ang importante dyan, dapat soft bristles ang gamit nating na toothbrush. Idagdag mo pa dyan, Daislyn at saka Doctin, no, ang halaga ng ating kinakain. So, kailangan, para maging malusog ang ating ngipin, kailangan din natin ang mga pagkain matamis o kaya hindi gaanong matamis. Ganun ba yun, Doc? Dapat bawasan natin yung tamis. So, bawasan lang ang tamis na binibigay natin sa ating mga anak or sa atin din mismo, di ba? Tapos, yung mga pagkain mayaman din sa calcium at phosphorus, kagaya ng peanuts o kaya mga cheese na gustong-gusto ng mga bata. Tapos yung mga gulay, kagaya ng green leafy vegetables, Daislyn, at yung mga mayaman din sa phosphorus, kagaya ng meat, at saka eggs, and then even
yung mga dairy product. Pero yun nga lamang, kailangan natin limitahan ang pagbibigay na sa ating mga anak. At sabi na bagit kanina ni Doc nga kanina, kailangan bumisita sa ating mga dentista every 6 months. Actually, Doc, kung hindi kayang iwasan yung tamis, pwede naman pagkakain natin ng tamis, mag-brush tayo or magmumog ng tubig para at least matanggal yung excess na tamis. Okay. At mahalaga din, Doc, yung binanggit mo kanina, yung vitamin C, no? Para din sa ating tawag nito, pampay-strengthen ng bone ng ating mga ngipin Sa gilagid din. sa gilagid. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng ngipin na kasing ganda ng aking partner na si Daislyn, sundin natin yung mga tips na nabanggit kanina ng ating bisitang doktor na si Doc Tin. Opo, tandaan natin lagi na more than the clothes we wear or the style of our hair, oral care is very important. Ang ating mga ngipin ay bahagi ng ating pangkalahatang kalusugan, kaya naman dapat lang na alagaan natin ang mga ito. Thank you po, Doc Tin. I'm Thank sure you, na Doc. marami pong kayong nabigyan ng information sa pagdating sa oral health ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo para sa isa na namang nakakangiting usapan dito sa ating Doc Talks! Thank you for having joined us in our talks today. Be with us again next week as Lighthouse brings to you another episode of the Lighthouse Cafe, where good talks happen.